Sa punto pong ito, makakausap naman natin si Attorney Vic Di Magiba, ang presidente ng Laban Consumer Incorporated. Magandang tanghali po sa inyo, sir. Si Connie Season. Ay, magandang tanghali, Connie. Yes, oo. Yes, eto na naman. Ano pong reaksyon ninyo dito naman sa pagnipis ng supply ng kuryente sa Luzon Grid na sumabay pa ngayong tag-init, hindi ba? Alam mo talagang ang importante, wala tayong natatanggap na report kung magkano ang presyo ng kuryente sa spot market. Itong nakaraang mga yellow alert and then yung red alert mo. At the end of the day, yung mga technical reasons, bakit pumalya, etc., lahat yan may hugot sa consumer. No? So, kailangan alam natin every day, no, magkano ang nagiging kalakalan sa spot market at ano magiging impact niyan sa generation charge ng kuryente dating ng buwan ng Mayo. Yun wala tayong natatanggap na report ko, Nino. Okay, patawag mo mga power plant. Bakit pumalya? Pero technical yung mga engineer, labanan ng mga ideas ng mga engineer yan, no? Kanya-kanya mga dahilan yan. Pero kamusta ang kalakalan sa spot market? Ano yung presyo? Yun ang dapat importante sa mga panahong ito. Sabihin nila ng mga regulators na ang presyo ng kuryente dahil sa mga red alert, dahil sa mga brownout, is this much, Pangalawa, yun yung importante, Pangalawa, meron tayong programa, yung interruptible load program, Maski na yan, Tony, pag yan ay sumobra sa 2 oras o 3 oras na ginagamit ng mga kumpanya, yung kanilang mga malalaking power bank, nandinig ko yung report ay power bank, yan ay tinutustusan ng diesel, Kung magkano yung diesel ngayon, yan yung binibili mo. Ngayon, merong formula na inapprove ang ERC, meron niyang impact din sa generation charge ng sinisingil sa ating mga consumer. Ang rule of thumb, sa kada 100 megawatt, sa 1 oras na interruptible load program, meaning yung mga power bank ng mga kumpanya ang nagtutustos ng kuryente nila, may impact yan na 0.0002 centavos per kilowatt hour. 100 megawatt for 1 hour, 0.0002. Ngayon, ang kakulangan niya today sa abot ng 800 o 900 megawatt, Okay. I-multiply mo siya sa 8 and kung 2 oras siya o 3 oras siya ginagamit mo, yung power bank mo, i-multiply mo sa 3. Ito ang magiging impact mo sa presyo ng kuryente. Sana, Pero, sir, ganyan lang inaasahan natin sa mga deregulator. Sabihin nila sa consumer, ano yung nagiging impact nitong mga red alert in terms of prices, Ganun din yung sa spot market. Wala tayong nakikita dahil hanggang sa mamaya magpe-press ko ng Meralco, sasabihin ng Meralco, eto, tataas naman ang presyo ng ating mga kuryente. Sige po, kasi syempre karamihan po sa mga consumers talagang hindi na nakakapag-compute pa, At wala talagang, kumbaga, either time or knowledge to actually do this as much as siguro yung talagang mga ekspertong tulad ninyo. Pero ito, paintindi lang natin, sir. Dito sa mga computation na sinabi ninyo, dapat talagang, kumbaga, walang mga aberyang ganitong nararanasan tayo at this point. Ganun po ba? Dapat kasi walang aberya, pero yung system capacity natin for the past 3 to 5 years, wala tayong nadagdag na tinatawag ng mga engineer, yung base load capacity, meaning yung tumatakbo ng 24 hours a day. Yun ang dapat asikusuhin. Kailangan aprubahan na yung mga nakapending dyan sa ERC na gano'n yung mga investor, mga negosyante na gustong magtayo na ng planta, matayo na nila. Kasi hindi naman pwede itayo-tayo agad yan. Hihingi ka pa ng approval, yung tawag nila, yung approval ng Energy Regulatory Commission. So dahil wala yun, Tony, may pantakip butas kapag nagkakaroon ng alert. Yun na nga yung interruptible load program. May mga kumpanya na meron silang malalaking generator, malaki mga capacity, depende sa nature ng negosyo nila. And then sila yung nagpapatakbo ng kuryente nila. Ayun, yung sistema na yun, meron yung guidelines, meron yung procedure. At the end of the day, si Meralco, yung dagdag na binayad ni Meralco, doon sa mga nag-participate na yan, sisingilin nila sa atin yun. Ang formula nga na nakita ko is
for every 100 megawatt hour, for 400 megawatt for 1 hour, 0.002 centavos. So, i-calculate na lang natin kung ilang megawatt ang kulang at ilang oras ginamit yung mga planta na yan. Okay, pero meron ding aligasyon ngayon si Senator Sherwin Gatchalian, ano, na merong parang collusion, parang nagsasabuatan, ano, yung ilang mga kumpanya ng mga power suppliers natin. Ano hong tingin niyo dyan? Bago natin yan masabi, yung collusion, tignan muna natin yung data. Anong lumalabas na presyo sa spot market? Kasi habang wala tayo ng data na yan, Connie, pwede natin sabihin, no, na maaaring magka-collusion. But did the market behave in such a way na may puprove natin may collusion? Otherwise, kung ang average price ng kuryente sa spot market at normal level is sabi mong 5, 6, 7 pesos kilowatt hour, magkano siya ngayon? And then yung mga planta na bumaksak, yung mga sira, magkano ang benefit sa kanila nitong mataas na presyo nito? Yun wala tayong data, no? We can always allege collusion. Ako, kami sa consumer group, mas importante sa amin, ipaalam sa atin. Magkano bang ibinadagdag o madadagdag na presyo ng kuryente sa atin? Sila, sa Senado, sa Kongreso, DOE, pwede silang mag-imbestiga. Tanungin nila, bakit pataganon? Pero sa consumer, we should always know, hindi yung at the end of the day, pag-announce na Meralco, tataas ang singil namin sa inyo. Hindi yung fair Kasi pero sa totoo lang, sir, hindi tayo nasasabihan. Pero sa totoo lang, sir, hindi ba pagkatanggap po ng ating mga bill sa kuryente, sa dami ng mga charges doon, hindi mo naman alam talaga kung saan napupunta yun, hindi ba? And this is not the first time, sa totoo lang, na nangyari ho ito, di ba, na nagkakaroon ho tayo ng mga problema sa kuryente, rotational brownout. I remember I think if I'm, correct me if I'm wrong, mga 1995, during Ramos time, ang tindi ho ng mga problema natin. During those 20 years or more. 20 years mahigit na hong nakakalipas, meron ho ba tayong nakikita na nagbago dun sa sistema? Napaganda ba? O talagang nanatili lang? Ulit lang. Cyclical ang nangyayari, no? At tulad pag summer, nagkakaroon ng unforced outages. Ang investigayin nila dyan, yung ba mga planta, did they go through the normal maintenance schedule nila? May mga technical audit naman yan. And then, ba't biglang nasira? Anong naging dahilan? Force majeure ba yung pagkasira o dahil ito ay sa pabayaan? Yung mga negligence issue, no? Pero yun, sa consumer kasi, hindi nila maintindihan yan. Sa consumer kasi, titingnan niya yung kanyang bill. Ay, naku, tumaas na. Yun lang naman ang basihan, di ba? Oo, right now pa lang, ipaalam na nila sa atin. Kasi, wala naman tayo magagawa kung nasira yung planta. I mean, magtipid tayo ng kuryente, ano naman titipirin natin? Opo, But, pero mahirap itago kasi pag singilan na Connie, wala ka na magagawa din, hindi ba? Ngayon pa lang, sabihin na nila at yun ang imbestigahin nila. Siguro, sir, maasa po ang karamihan sa mga Pilipino, syempre sa mga katulad ninyong mga grupo, no? Consumer groups na gumawa niyang research na yan para po sa pangkalahatan. Kayo ho ba, nanghingi na rin kayo ba ng datos po? Paano they come up with yung mga charges na yan? Or kaya naman, ito hong problema ngayon sa kakulangan po ng supply? Alam mo, yung data kasi sa spot market, sila mga participants lang ang nakakalam yan. Pero, no, yung DOE, dahil ito'y matter of public interest, pwede naman niyang i-announce yan Sabihin niya, kailan ba tayo nagsimula mag-yellow alert? A week ago. This week, puro red alert. Ilathala niya, daily, ito impact sa presyo ng kuryente. Yun lang. Yun lang challenge sa DOE ngayon yan. tayo. Oo. Ay, sabihin naman ng DOE, confidential. Pambira naman, lahat ng trabaho nila, confidential. Mukhang nagkakasundo nga sila. Nga may collusion. No? Pero kami, ayaw namin mag-accuse ng collusion, Connie, kasi right to information tayo. No? Kailangan magandang paliwanag at kaalaman ng mga consumer. Okay, pero ito, reaction din ho ninyo ngayong nataon, wala na nga kuryente, wala rin talagang tubig sa ilang mga lugar, di ba? Wala na nga tubig, wala pang kuryente. Kawawa naman tayo, no? Kawawa naman ho ang mga Pilipino. Mga basic necessity. Mga basic necessity. In fact, natinig ko nga yung Batangas kasama. Actually, nag-text na ngayong meron tayong maliit na bahay sa village sa Lemery this morning.
halos 30 minutes na walang kuryente. No? And then, hindi lang yan mga 2 o 3 beses kang maro-rotational brownout today dahil sa anlaki. No? This afternoon yata, aakyat pa ng 900. No? Hindi ko pa nabuksan yung present website ng NGCP kung nagkatotoo. Kasi this morning, they said 900 ang megawatt ang kulang ngayong hapon. Pag sinabing hapon, 1:00 hanggang 4:00. So, tutukan natin kung magkakatotoo yun o meron naman nagkaroon ng konting improvement. Pero we'll probably expect more and longer rotational brownout this afternoon. Naku, maraming iinit ang ulo lalo, sir. Ay talaga. Hindi lang mainit ulo, lahat na mainit. Oo nga, sir. Thank you so much po. Paalam lang nila, Connie, importante malaman natin. Ang presyo ba ng kuryente tumataas? May nagpasisabihin, ang dami ko na nadinig tataas. Pero what is it? Hindi ba obligasyon nilang sabihin sa atin now? Now na, hindi yung sa Mayo. Pag peso per kilowatt hour na, hindi mo na maintindihan. Now na, magkano ba yung Western prices ngayon? Sige, so ang antayin natin yan at ang binibigyan natin ng mensahe is sa DOE, no, para at least mabigay sa atin yung datos na sila lang din ang nakakaalam. Katulad nung... Alam mo kasi pag ginawa nila yan, yung mga participant ng spot market, medyo pitikin mo na sila ngayon. Huwag mo silang pitikin after the fact. Wala na magagawa. Kasi pag nag-settle na at the end of the day ang presyo, hindi mo na mababago yun. Bayaran na nila yon. Kalakala na yan, parang stock market yan, buy and sell yan Ganun yun. Sabi nga kanina ng DOA, may mapapakulong kung meron talagang may mga nananamantala. Tignan natin ang susunod na kabanata. Mahabang proseso yung pakulong. Sabihin mo na nila magkano ang presyo. I mean, keep going back to the basic yung sa amin ha? Yes, sir. Ang daming problema. Ano, sir? Thank you na lang muna sa ngayon, sir, sa inyong oras na binigay po. Anytime. Good morning sa inyo. Bye. Good morning at magandang tanghali po sa inyo. At yan naman po naman si Attorney Vic Di Magiba, ang Laban Consumer Incorporated representative.